Pinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay ano po ang tribulation? Ito po ay ayon kay Pastor Ronald de la Cruz. Mga kapatid, tandaan po natin na many Christians are confused regarding this matter dahil ang iba ay nag-aakala na ang kahirapan ay nagtitake place na po yung tinutukoy po sa Biblia at atin po itong mababasa sa Matthew 24:21, Tagalog ang Biblia. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. So ito po mga kapatid ay dinescribe ng ating Panginoon Kristo na itong kapighatian na darating ay hindi lamang pong ordinaryong kapighatian, kundi ito po mga kapatid ay malaking kapighatian or we can call it dakilang kapighatian. At maganda po ang pagkaka-define, mga kapatid, sa Amplified Version sa Matthew 24:21. For then there will be great tribulation, affliction, distress, and oppression, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be again. So, dito po, mga kapatid, ay in-amplify ng Amplified Version na ang ibig sabihin ng Great Tribulation ay affliction, distress, and oppression, brethren in Christ. Now, let us take note, the word brethren in Christ sa second phrase na such as has not been from the beginning of the world until now. So, ang wika ng Biblia ay hindi pa ho ito nangyari mula sa simula ng sanglibutan o pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon. Dahil what we are experiencing today are just common brethren in Christ. Tulad po ng pandemya, iyan po ay common na because it happened already in the world. Maging po yung famine na ating nararanasan or poverty na ating nararanasan, ito po ay common because it happened already in the world. Maging po yung war, brethren in Christ, ay ito po ay common na. Bakit? Kasi nangyari na po ang World War I, World War II. Kaya common. At ang description ng Biblia, itong Great Tribulation ay hindi pa ito nangyari mula ng pasimula ng sanglibutan. Kaya kung ating pong uunawain, pag sinasabing Great Tribulation, ito po ay unfamiliar, uncommon, unusual, brethren in Christ. Now, para po natin lalong maunawaan ang salitang Great Tribulation, tingnan po natin mga kapatid sa Greek word. The word Great Tribulation in Greek word ay thlipsis, means pressure, literally or figuratively, and it translated afflicted, affliction, anguish, burdened, persecution, tribulations, trouble, brethren in Christ. So that is the definition of the word thlipsis, brethren in Christ, thlipsis, should I say. At ngayon, mga kapatid, ay atin pong makikita na paano po ba i-describe ng Scripture or ng Bible ang Great Tribulation. Here comes, brethren, biblical description of Great Tribulation at atin pong mababasa dito po, mga kapatid, sa Daniel 12:1. Ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa
na masusumpungan na nakasulat sa aklat. So dito mga kapatid ay i-describe ni Prophet Daniel sa kanya pong aklat na ito po ay panahon ng kabagabagan. For us to understand clearly, basahin po natin sa Amplified Version, Daniel 12:1, "And at that time of the end, Michael shall arise, the great angelic prince who defends and has charge of your Daniel's people. And there shall be a time of trouble, straitness, and distress, such as never was since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall be found written in the book of God's plan for his own." So maliwanag mga kapatid na ang description po ni Daniel sa kanyang aklat ay panahon ng kabagabagan, and in English is time of trouble. At dito naman po sa Book of Joel, chapter 2 verses 1 and 2, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. "Hipan ninyo ang pakakaksasyon at mangagpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok, manginig ang lahat na mananahan sa lupain, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay dumarating, sapagkat malapit na. Araw ng kadiliman at ng pagkukulimlim, araw ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim, gaya ng liwayway na namumukadkad sa mga bundok, isang malaking bayan at matibay, hindi nagkaroon kailanman ng gaya ni yaon, ni magkakaroon pa man pagkatapos ng mga yaon, hanggang sa mga taon ng maraming salit-saling lahi." So dito mga kapatid ay dinescribe po ni Joel na ito ay araw ng kadiliman, ng pagkukulimlim ng araw, ng mga ulap at ng pagsasalimuot ng dilim. Kaya dito mga kapatid ay napakaliwanag, and also here in the book of Jeremiah chapter 30 verse 7 Tagalog ang Biblia ay, "Sapagkat ang araw na yaon ay dakila na anupat walang gaya ni yaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Hakob, ngunit siya'y maliligtas doon." So dito naman po sa book of Jeremiah, ito raw po mga kapatid ay panahon ng kabagabagan ng Hakob. So brethren in Christ, ano ang tribulation? Kung atin pong titingnan ang end time chart, brethren in Christ, from church age, and then rapture, then saka pa lang po ang 7 years Great Tribulation, at magkakaroon po ng tinatawag natin na Battle of Armageddon, at after ng Battle of Armageddon, magkakaroon po ng tinatawag na millennial reign ng ating Panginoon. Then after that ay magkakaroon po ng final battle, at then pagkatapos po ng final battle ay magkakaroon po ng Great White Throne Judgment, and then after ng Great White Throne Judgment, yun na po mga kapatid ang end of the world, and God will create new heaven and new earth. At ang lahat ng hindi nasumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay will be thrown into the lake of fire, and all people, brethren in Christ, na masusumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay will live at the new Jerusalem made of gold, brethren in Christ. Kaya ipinakita lang po natin ang end times chart para po alam po natin kung kailan po magti-take place ang Great Tribulation. Ngayon po mga kapatid, ang Great Tribulation ay binubuo po ito ng tatlo. Yung una ay half-time, tinatawag po natin na first half tribulation, and then ang pangalawa po mga kapatid ay tinatawag po natin ito mga kapatid na second half tribulation, kung atin pong makikita. Kaya atin pong tingnan ang una, yung tinatawag po natin mga kapatid na first
half tribulation, ito po ang abomination of desolation. According po ito mga kapatid sa aklat po ng Marcos 13:14. Mababasahin po natin sa King James Version, ito ang wika ng Biblia. But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that read it understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains. So dito, brethren in Christ, itong tinatawag natin na first half ay tinatawag po natin ito na abomination of desolation. Ito naman po mga kapatid na tinatawag po natin na half-time, ay ito po naman po ang half-time tribulation, should I say. Brethren, tingnan po natin, half-time tribulation, ito naman po ang tinatawag natin na time of trouble. At ito po ay ating mababasa dito po mga kapatid sa dito po sa Daniel 12:1 at babasahin natin muli sa King James Version. Ito po ang wika ng Biblia. And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. So here, brethren in Christ, ay sa half time ay tinatawag naman po itong time of trouble. And then the second half tribulation, ito na po ang tinatawag natin na great tribulation, at atin po itong mababasa mga kapatid sa Matthew 24:21. Ito ang wika sa Tagalog, sa King James Version. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. So dito, mga kapatid, ang second half ay ito po ay dito po magti-take place ang great tribulation na tinatawag po natin. At ngayon mga kapatid, itong 7 years great tribulation ay binubuo po ito ng 7 seals, 7 trumpets, and 7 vials, brethren in Christ, as we could see sa atin pong chart. Yung 7 seals ay iyan po ay binubuo, at ang pang-7 seals, yan po ang 7 trumpets, at ang pang-7 trumpets, yan po ang 7 bowls, brethren in Christ. At kung atin pong titingnan ng masusi ang bawat isa, mga kapatid, yung 7 seals, 7 trumpets, and 7 vials or vows, ay ito po ang ating makikita. Sa 7 seals ay yung first seal ay Antichrist, second seal ay anarchy, third seal ay famine, fourth seal ay 1/4 slain, and then fifth seal martyrs, and then sixth seal earthquake, and then yung 7 seals, brethren in Christ, ito nga po ang 7 trumpets. At ang 7 trumpets, una, first trumpet ay trees burn, and second trumpet, see blood, and then third trumpet, rivers, fourth trumpet is sun dark, and fifth trumpet, abyss open, and sixth trumpet ay army. And then yung 7th trumpets ay ito po ang 7 vials or bowls. First vial ay disease, second vial ay sea blood, third vial ay rivers, fourth vial ay sun hot, and fifth vial ay darkness, sixth vial ay Euphrates, and then seventh vial ay yung Babylon. Yun po mga kapatid ang bumubuo sa 7 years Great Tribulation.
At lagi po natin tandaan na may mga signs po ito, mga kapatid. Yung 7 years tribulations at Great Tribulation signs at atin pong makikita. Una, mayroon po tayong tinatawag na geographical signs na mangyayari po sa mundo. Makikita po natin yan sa Matthew 24:15 hanggang 28, Mark 13:14 hanggang 23, and Luke 21:20 hanggang 24. And magkakaroon din po ito, mga kapatid, ng celestial signs. At mababasa po yan sa Matthew 24:29, Mark 13:24 to 25, and Luke 21:25 to 26. Kaya yun po, mga kapatid, ang ating pong dapat matandaan pagdating po sa 7 years tribulations, at ating pong pakatandaan ang hint na ibinigay ng ating Panginoon Kristo na muli mababasa po natin sa Matthew 24:21 Amplified, for then there will be great tribulation, affliction, distress, and oppression, such as has not been from the beginning of the world until now, no, and never will be again. Ito po ang dapat nating tandaan, na ang Great Tribulation ay hindi pa ho nangyari mula nang lalangin ang sanlibutan hanggang sa ating panahon ngayon. At kung mangyari man ito ay hindi na po mangyayari kailanman. Kaya we have to remember that Great Tribulation is unfamiliar, uncommon, and unusual. At mga kapatid, I hope that I answered the question, ano po ang tribulation, ayon kay Pastor Ronald de la Cruz. Muli, kung kayo po ay mayroong mga katanungan, don't hesitate to comment your question. Para sa mga susunod po nating pagtatalakay, ay ating pong bibigyan ng kasagutan anuman ang inyong magiging mga katanungan. Once again, may God bless us all.